Kasimov, sinubukan niyang humabol dito kay Pascual. 47 kay si Pascual yung maintain at dito si Tugawin ay pinipilit niyang humabol. Lugi si Tugawin dito dahil hindi naka-aerobar. Si Pascual ay naka-aerobar kaya ito ay pinipilit dito ni Tugawin. Na humabol pa dito sa kaya Pascual nasa harapan. Pero hindi siya na makakadikit dito kung nahirapan kaya bumagal na naman dito si Tugawin. At si Pascual nasa harapan na, grabe yung maintain. 47 kps kaya si Tugawin ay nahirapang dumikit dito dahil naka-aerobar na si Pascual dito. What's up mga Surf Motorist Videos? Ensayo muna tayo ngayon dito sa may Tagaytay. Kasama natin ang buong time Excellent Noodles. Kasama natin La Corpus, Pascual, Kuya Joel, Kenneth Balocos, Capsan, Tiban Nachia, Bura, si Roy, Marso Darius, si Angel, Tugawin. Magkaahon tayo ng Tagaytay ngayon at lusong tayo ng Sampaloc rin. Kaya ito masarap mag-ensayo rin dito sa may Tagaytay. Lalo na kapag agahan nyo. Nandito rin si Vernon Amaranto. Sabi ni Coros Villar na magkatapos ensayo na tayo ngayon dito Kasama natin dito ang buong time Excellent Noodles. At maraming salamat rin kay Sir Alex Bilan ng time Excellent Noodles. Sir Manny, si Rai, sa lahat ng buong time Excellent Noodles. Hindi kasama natin dito si Kuya Joel at Coach Punga. Dito rin si Kenneth Balocos. Kung baka dito ay pagpaga na muna sila dahil mamaya ay magkakabanatan yan sila. At si Pascual dito ay naka-aerobar si Pascual dito kaya mamaya babanat yan mamaya si Pascual. Kung baka motor pace yan ngayon. Nandito si Kuya Joel. Ano kayang pinagmamastan niya dito? Kakalas na kaya siya at nandito na si Pascual. Dito ay naka-motor pace na dito si Pascual. Maintain ay 47 kph. Malakas talaga. Kung baka marami talaga ang humanga si kay Pascual, lalong-lalo na sa kanyang pagiging climber. Mahirap sa pagiging climber yung pag-iinsayo mo ay talagang madalas ka mag-iinsayo sa ahon para ikaw ay maging isang climber. Si Tugawin, sinubukan niyang humabol dito kay Pascual pero nahirapan siya rito dahil yung maintain ni Pascual ay 47 kph at dito si Tugawin ay nahirapan siya dahil wala siyang aerobar kaya hindi siya makakadapa. Ito, sinubukan pa nga dumapa rin dito nito gawin para makakahabol siya kay Pascual. Pero naiwanan siya dito at hindi nga makakadikit dito si Tugawin kay Pascual. Kumbaga, banayad ang ahon kaya ito ay mahirapan talaga si Tugawin na makakadikit dahil sabi nga ni Tugawin, kapag patag yan, kayang-kaya ko yan. Andito na si Joseph Pascual, ang time Excellent Noodles, dumadapa na siya dito malakas pa rin at matulin yung imintin niya dito dahil 47. Andito naman si Coach Punga. Si Pascual at dito si Tugawin nasa likuran talagang sinubukan niyang humabol rin dito ay Pascual pero medyo mabigat rin talaga kapag yung kalaban mo ay walang aerobar medyo mahihirapan rin dahil yung dapa ng dapaan pa lang at yung position ay medyo mahihirapan talaga kaya kapag sa laro kapag road race ay bawal talaga yung aerobar. Kapag ITT lang talaga kung baka pwedeng gumamit ng aerobar. Pero sa mga ITT rin ngayon ay madalas nating hindi na nakikita yung mga naka-aerobar. Kumbaga tinatanggal na rin nila. At dito ay matulin pa rin yung maintain. Ito yung gear ni Pascual. Kumbaga napakahirap talaga kapag sa pagiging climber. Kumbaga sa pag-insayo pa lang kailangan na galawang ayat talaga Kumbaga yung galaw ni Pascual rin dito ay hindi magalaw yung katawan niya. Kumbaga parang hita lang yung gumagalaw ni Pascual Kumbaga lalong-lalo sila Rustum Lim. Kapag nakikita nyo sa kanilang ITT rin, yung parang paa lang yung gumagalaw hindi kagaya nung iba. Siguro nasasanay rin talaga, nahahasa rin yung katawan mo kung paano yung posisyon mo kapag lalong nasa sa ITT rin. Ito si Pascual kung nakikita natin ay paa lang yung gumagalaw. Parang yung katawan naka-steady lang dahil nakahawak siya dito sa aerobar kaya mahirap din talaga lalo na sa ITT. Kumbaga kalaban di mo dito oras ito bumaba na si Pascual dito ng 37. Kanina ay 47 kp si Pascual dito. Nararamdaman niya dito yung tulin rin ni Coach Punga yung maintain rin. Kaya ay nagbaba rin siya ng 37 kph. Solid na solid dito si Pascual at aahon pa to sila ngayon. Siyempre bago sila umahon, merienda tayo na muna tayo sa may 7-Eleven. Grabe yung maintain ni Pascual dito. Solid na solid. Kaya si Tugawin kanina, sinubukan niya nga humabol dito pero hindi siya nakakadikit dito sa maintain ni Pascual kanina ng 47 kph. Kaya bumitaw si Tugawin rito.
sa tuloy ni Pascual, oh. Dahil naka-aero bar kaya nahirapan si Tugawin na dumikit dito kay Pascual. Solid yung gear gamit ni Pascual. Dito si Yakots po nga ay siya yung motor pace dito kay Pascual, at dito hindi pa kampante si Pascual, inunahan pa niya dito si Coach Bunga. Maraming nag-aabang kung kailan daw may babalik ang Ronda Pilipinas, pero parang hindi na siguro may babalik kaya yung ating mga siklista ay madalas natin na nakikita at napapanood na nasa ibang bansa na talaga sila lumaro, dahil dito sa Pilipinas ay wala nang mga laro, wala na mga tour, kaya sila ay nag-a-abroad talaga. Dahil sayang naman yung pag-iinsayo mo lang walang laro dito sa Pilipinas, kaya doon mo na gagamitin sa ibang bansa. Na dito si Tugawin na droge at na ito ang tuwa dito yung bata na pinagmamasdan dito si Tugawin, no? Na nagbabike. Si Tugawin dito ramdam niya yung droge dito dahil sinubukan niyang humabol rin kanina kay Pascual pero hindi siya nakakadikit dahil mabigat talaga, no, kapag naka-aero bar yung hahabulin mo at ikaw ay walang aero bar. Kaya si Tugawin kanina ay hindi siya ay nakakadikit dito. Merienda time na muna tayo. Grabe si Pascual, kailangan talaga meron kang energy kaagad dahil drugihan rin at lulosong tayo ng Sampalocan. At nandito si White Mix. Ang mga boys talaga, no, mahilig mang dukot kayo. Huwag kayong kumpiyan sa mga baby girls natin. At losong na tayo dito sa Maya Sampaloc, kaya yung Tagaytay nasa taas. Picture na muna tayo bago tayo tuluyang lumusong din. Kasaan dyan naman si Marcio Dario, Vernon, si Angel. Yan yung dagat natin, masarap maligo. Dahil gutom kami, gusto sana naming dadaan dito dahil maraming kinasal dito. Kung magkasabay-sabay sila dyan, no? Dahil tamang-tama rin. Gutom na kami at dito na. Dalawang Air Force kasama natin, si Kuya Joel at Kenneth. Kasama natin dito at ahon na tayo ngayon dahil nakalusong na tayo. Syempre, yung pabalik naman nito ay ang ahon. Si Kuya Joel, sayang hindi natin naabutan yung mga laro o mga rimate ni Kuya Joel. Pero ang madalas naririnig natin, napakalakas ni Kuya Joel rumimate. Kung baga yun nga lang, hindi pa uso yung mga video noon. Kung baka uso noon ay mga dyaryo. Kung mga sulat pa. Kung baga ngayon ay nauso yung vlogger, yung pandemic. Kumbaga dito naman sila ay hindi na masyado sila lumaro gawa ng busy sa duty. Kumbaga si Kuya Joel ay ito raw yung kinakatakutan raw dati, lalong-lalo na pagdating na sa rimatihan dahil napakalakas to rumimate. Soon sana ibabalik to si Kuya Joel, no? Siguro busy pa to sa kanyang duty lagi. At ito naman si Kenneth, mukhang iniisip ni Kenneth dito kung paano kaya niya papakalasin yung kanyang papa rin dito, ito yung mga malalakasan kung mga ito si Kuya Joel bumabanat na sa ahon. Iniisip na dito ni Kuya Joel na parang gusto na niyang kumalas rin. Pero dito si Kenneth dito ay dahan-dahan na muna silang umuusad rito dahil pabalik na tayo. Kung baka hindi naman sila nagmamatal rito dahil siyempre pagpagan na muna tayo dahil yung ating mga pro ay nauna na sila. Si Kuya Joel dito, mukhang pinagmamasdan siya dito ng bagets, kung baga kakalas kaya si Kuya Joel dito. Iniisip na dito ni Kuya Joel kung kakalas ba siya. Pero yung kalaban niya dito ay MTB. Kaya sabi ni Kuya Joel, tiisin ko na lang to. Dahil MTB yung kanyang kalaban dito. Napakahirap din dito umahon sa Maya Sampaloc. Kaya yung laban nila ni Marcelo at saka ni Pascual, grabe, patiisan talaga sila. At si Kenneth Balogos dito medyo may nararamdaman sa kanyang bike. At dito talagang tinitiis dito ni Kuya Joel hindi rin siya kakalas dahil MTB yung kalaban niya mapapahiya raw siya. Kaya ito ay tinitiis rin dito ni Kuya Joel na makakausad siya dahil MTB yung kalaban niya. At bago kami tuluyang umahon, si Loverboy naabutan ko dito. Kaya syempre hindi lang video si White Mix, kundi tulong muna tayo rito dahil ihahatid na muna natin sa taas dito si Loverboy dahil hindi na siya makakaahon dahil wala siyang interior. May mga interior sana, yun nga lang interior ng road bike. Kaya ito ay nahirapan si Loverboy na makauwi sa kanila. Kaya tingnan natin muna si Loverboy sa may tuktok doon sa may bike shop. Naka one down dito si Loverboy. Buti na lang to the rescue. At ito yung pangalawa natin na ni-rescue naman si Kenneth. Dahil kanina may nararamdaman na si Kenneth sa kanyang bike. At ito ay natuloy talaga. Ito naputol yung mga rayos dito. Kaya hindi na makakatakbo dito yung bike ni Kenneth. Kaya hanggang Jodia tayong bit-bit natin si Kenneth rito.
Kumbaga, iwas-iwas lang tayo sa mga huli dyan, ha? Dahil syempre maraming nang huli dahil bawal dito yung helmet ni Kenneth. Kaya ito ay syempre, ingat-ingat lang tayo. And see you sa ating next vlog. Sa vlog ko ay kayo ang bida.